Ang digmaan ng mga Titan, Titanomachy, mitolohiyang Griego. Ang mitolohiyang Griego ay puno ng mga kwento ng mga Diyos, Titan, at mga digmaan na nagbukas ng mga bagong kabanata sa kasaysayan ng kanilang mundo. Isa sa mga pinakamahalagang kwento ay ang Titanomachy, ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos ng Olympus at mga Titan. Dito, tatalakayin natin ang mga pangunahing pangyayari at tauhan na bumuo sa makasaysayang labanan na ito. Ang pagsisimula ng digmaan. Matapos iligtas ni Zeus ang kanyang mga kapatid mula sa tiyan ng Titan na si Cronus, siya ay naglakbay patungo sa tuktok ng bundok Olympus. Dito, itinatag ang punong himpilan ng mga rebelde na Diyos na handang labanan ang pamumuno ng mga Titan. Ang rebelyong ito ay nagbigay daan sa Titanomachy, na mas kilala bilang digmaan ng mga Titan. Pagpupulong ng mga Titan. Sa kanyang trono sa bundok Othrys, tinipon ni Cronus ang lahat ng kanyang mga kalyadong Titan upang paghandaan ang malaking laban. Ang leader ng hukbo ni Cronus ay si Atlas, isang Titan na may malaking lakas at katatagan. Ang mga kapatiran ng mga Diyos at Titan ay nahahati sa dalawang panig, na nagbigay diin sa kanilang mga layunin at hangarin. Ang labanan sa Thessaly. Ang mga kapatiran ng mga Diyos at Titan ay nagtagpo sa mga kapatagan ng rehiyon ng Thessaly. Dito, naganap ang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo. Ang mga Titan, sa kanilang napakalaking lakas, ay nagpatuloy na mangibabaw sa mga Diyos sa simula ng labanan. Pagkuha ng reinforcements. Sa kabila ng kanilang lakas, alam ni Zeus na kailangan niya ng karagdagang suporta. Dahil dito, naglakbay siya patungo sa Tartarus upang maghanap ng mga kaalyado. Dito, kanyang pinalaya ang mga kakaibang nilalang na kilala bilang Cyclops. Ang mga Cyclops na ito, bilang pasasalamat, ay nag-ambag ng kanilang kakayahan sa paggawa ng mga makapangyarihang sandata para sa mga Diyos. Lightning Bolt para kay Zeus. Trident para kay Poseidon. Helm of Terror para kay Hades. Ang mga bagong sandata ay nagbigay sa mga Diyos ng kakayahang labanan ang mga Titan. Sa kanilang mga kamay, ang labanan ay nagbago ng takbo. Ang labanan at mga kaganapan. Ang labanan sa pagitan ng mga Diyos at Titan ay tumagal ng halos 10 taon. Ito ay puno ng may sensinang labanan at malapit na pakikipaglaban. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, patuloy na tila nagwawagi ang mga Titan sa labanan. Ang pagpapakawala ng Hecatoncheires. Upang mapanatili ang laban, nagdesisyon si Zeus na palayain ang mga Hecatoncheires mula sa Tartarus. Ang mga higanteng ito ay mayroong 100 mga braso at 50 mga ulo. Ang kanilang pagdating sa labanan ay nagdulot ng takot sa hukbo ng mga Titan, na nagbigay ng malaking kalamangan sa mga Diyos. Ang pagsugpo sa mga Titan. Sa gitna ng labanan, nagtipon si Zeus ng lahat ng kanyang lakas upang palakasin ang kanyang pinakamakapangyarihang lightning bolt. Sa isang malakas na pagsabog, tinamaan niya si Cronus sa ulo. Ang epekto ng kanyang atake ay yumanig sa buong universo. Ang mga Titan ay napasuko. Si Cronus at ang kanyang mga kaalyado ay pinarusahan. Ang mga Hecatoncheires ay naging mga tagapagbantay ng Tartarus. Ang kaparusahan kay Atlas. Si Atlas, ang leader ng mga Titan, ay tumanggap ng espesyal na parusa mula kay Zeus. Siya ay pinarusahan na dalhin ang bigat ng celestial sphere sa kanyang mga balikat magpakailanman. Ito ay isang napakalupit na kaparusahan na nagbigay diin sa kapangyarihan ng mga Diyos sa bagong kaayusan ng mundo. Ang panibagong kaayusan. Matapos ang labanan, ang mga Diyos ng Olympus ay naghari sa ilalim ng pamumuno ni Zeus. Ang isang bagong kaayusan ay nagsimula sa universo, kung saan ang mga Diyos ay nagtatag ng kanilang mga teritoryo at mga tungkulin. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang nagbigay diin sa kanilang kapangyarihan kundi pati na rin sa kanilang katatagan at determinasyon na labanan ang mga Titan. Mga aral mula sa Titanomachy. Ang kwento ng Titanomachy ay nagtuturo ng maraming aral. Narito ang ilan sa mga mahahalagang mensahe na maaari nating makuha mula sa kwentong ito. Ang lakas ay hindi sapat, kailangan ng estratehiya. Ang pagtutulungan ay susi sa tagumpay. Ang mga pagsubok ay nagiging daan sa paglago. Ang kaparusahan ay bahagi ng katarungan. Sa kabuuan, ang Titanomachy ay hindi lamang isang kwento ng digmaan kundi isang kwento ng pakikibaka, pagkakaisa, at pag-asa. Ang tagumpay ng mga Diyos laban sa mga Titan ay nagbigay diin sa halaga ng pagkakaisa at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay.
Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, paki-like and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.